If you ask me na, front harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. O, narinig nyo yun? Ulitin ko talasan nyo po yung inyong pandinig, no? Talasan nyo po, may sinabi po si Cathy Bangag dito. Ito. If you ask me na, front harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. If you ask me, kung tatanungin nyo daw po siya na maghaharapan na sila ng presidente, hindi daw niya po nakita yun. So, umamin si Cathy Binag. So, ibig sabihin, sinungaling siya. Gawa-gawa niya lang yun. Diba? Kasi ang inaakusa nila kay Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit daw ito ng ipinagbabawal na gamot, pati ang First Lady, hindi niya daw po nakita yun. So, parang pag hindi mo nakita, ibig sabihin, walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Okay? Pero kasi ang sabi mo doon sa interview, niyaya ka, nakita mo, sa harapan mo. Pero ngayon dito, babawiin mong gagakampukpuk ka, sasabihin mo na hindi mo nakita. I think, may something na sa utak mo. Diba? Alam nyo, pag sinungaling ka, makapagsinungaling ka man ngayon, pero sa the next interview, dun ka mabubutasan. Kasi hindi po yan magkakatugma. Hindi magtutugma yan. Diba? O, ulitin natin. Pakinggan nyo If you ask me na, front harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. If you ask me na, front harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. O, double purpose pa yan. May front at harapan pa. Tinagalog at in English. Hindi ko nakita yun. Diba? Bakit kaya nakakapagtaka? Bakit mo binawi, Cathy? Bakit, liar talaga? Diba? Bakit sinabi mo na hindi mo nakita? Oo, di ba di ba dinidiin mo nga na gumagamit nga sila at nyaya ka pa? Alam na natin na yung mga witness nila ay mga sinungaling po. Diba? Tandaan nyo, ito si, sino nga itong pinakamalakas na kalbo? Kalimutan ko, si Morales. Oo, guilty po sa pagsisinungaling. Diba? Oo, guilty. Ulitin natin sa mga bagong pasok para malinawan kayo. At pakinggan nyo to, mga DD shits. Para isaksak nyo sa utak nyo to, Nilaglag na kayo ni Cathy Bangag, If you ask me na, front harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. Ginagawa mong tanga yung sarili mo, Ba? Ginagawa mong bobo, inutil yung sarili mo. Hindi mo pala nakita, Ay, naku po. Diba? Anyway, eto na. Sunod natin tong kay Bato. Okay? Kay Bato naman tayo, mga pre. Dismayado siya sa mga kongresista natin. Naku po. Eto, si Bato naman. Dismayado ang inyong rocks. Dismayado. Rocks nyo, dismayado na po. Dismayado si Senador Ronald Bato de la Rosa sa umunoy pagiging oportunista ng ilang mga kongresista na bumubusisi sa war on drugs ng Duterte administration. Ikinalungkot ni de la Rosa ang mabilis na pagbaliktad o pagiging balimbing ng mga dating supporter at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Dismayado daw siya kasi hindi siya kinampihan. Bumaliktad daw. Siguro, Bato, ayaw lang kasi nilang masangkot sa mga maling ginagawa nyo noon. Bumaliktad. Ibig sabihin, hindi kayo kinampihan dahil mga sinungaling kayo. Oy, Raquel Navale, shoutout po. Salamat sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Ulitin natin para klaro. Himay-himayin natin
Ronald Bato de la Rosa, so amunoy pagiging dismayado si Senador Ronald Bato de la Rosa, so amunoy pagiging oportunista ng ilang mga kongresista na bumubusisi sa war on drugs ng Duterte administration. Ikinalungkot ni De La Rosa ang mabilis na pagbaliktad o pagiging balimbing Ikinalungkot ni De La Rosa. Bakit nalulungkot ka? Dahil ramdam mo na. Ramdam mo na. Kayo, tinatawag nyo kasing weak leader yung aming Pangulo eh. Tingnan nyo, kahit tahimik lang yan. Nagugulantang kayo. Nagugulantang kayo ngayon. Ang katapangan kasi, hindi ginagamit yan sa mura dito. May nasa pinakamataas kang posisyon, tapos magmumura-mura ka lang. Hindi ganun yung katapangan. Ang katapangan, nasa gawa. At ginagamitan ito. Ito ba? Ito, utak ba? ng mga dating supporter at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Si Men Corvera sa balitang yan. Tinawag na oportunista ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang ilang kongresista na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kung dati raw pinupuri ang kampanya laban sa iligal na droga, ngayon bumaligtad na. De La Rosa, pag ako yung mag-react, makinig ka sa akin ha. May utak ka ba? Iniimbestigahan ng war on drugs kasi maraming namatay. Bakit parang ayaw mo yata? Bakit parang nagtatampo-tampururot ka pa? De La Rosa. All those who are so fast in changing their stand, in changing their views, and changing their, Oy, bagong subscriber galing kay Chris Ulo. Ay, salamat po Benjamin David sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Ayan na si Chris Ulo, mga kaibigan po natin yan, ha? Support lang po tayo mga pre. Ayan, salamat po. everything. All I can say is that these people are so opportunistic. They forget their principles. Mas pinaprioritize nila yung opportunity. Whatever that opportunity. Well, opportunity na makakabuti naman sa kanila, sa sarili nila, sa bansa. 'Di ba? Makakabuti sa kanila. Okay lang 'yun. Pero kung oportunista ka at makakasama naman sa mga Pilipino, 'di ba? Hindi maganda 'yun. Ay tawagin mo pa silang oportunista ba 'to? Okay lang sa amin. Is sila lang nakakaalam. Nauna nang bumuo ng Quadcom ang Kamara para mag-imbestiga sa isyu ng umunoy extrajudicial killings, war on drugs at isyu ng Pogo. Sabi ni De La Rosa, nakakalungkot na ang bilis magbago ng mga mambabatas na dati ring supporters at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot isipin talaga. Kung gano'n sila kabilis noon, they are singing hallelujah. Oy, pera. Ang ganda ng pangalan mo. Salamat sa pag-subscribe. To us for thank you for the drug war, thank you for the peace. Nung una kasi, ang drug war maganda. Okay? Maganda nung una yung drug war. Okay? Kaya nga lang, may kuta kasi yung mga kapulisan pala noon. Kaya kahit yung mga inosenteng tao nadadamay na. So, pumapangit na yung drug war. Nung una, agree ako maganda. Kasi ang tag tinawag kasing tukhang, kakatukin ka niyan. Hahangyo ba? Makikiusap sa'yo na, oy, okay lang ba? Nasa listahan ka namin, no? Na gumagamit ka. Sama ka muna sa amin. Dun ka. No? Parang i-rehab yata kayo, ipaparehab kayo, ganun. O, parang yun yung purpose ng tukhang. Iba na eh. Pumapangit na po yung image ng tukhang kasi may patayan na. Kahit matino ka pa, hindi ka gumagamit, basta trip ka nila, at gusto kang taniman, tataniman ka. Kasi nga, may goal sila eh. May quota sila. Diba? Nagigits niyo po ba yun? An order. Thank you for the tranquility. Thank you for keeping the streets safe from the drug menace. Noon una pa lang.
Nung unang mga buwan, pangalawang buwan, tatlong buwan, kasi maganda pa. Pero habang patagal ng patagal, 'di ba? Nag-aangas na yung mga pulis na, "Uy, pulis ako." Oh, gaganunin ka lang eh. 'Di ba? Kahit wala ka namang ginawa, ayun yung isisigaw nila. 'Di ba? Oy, salamat kay Wonder Girl sa kanyang pakulay na 15 Hong Kong dollars. Ayan, salamat po sa blessings. Ayan. Thank you and thank you, bow and bow. Eh ngayon, you are the villain. Bakit kayo nagkandak ng war on drugs? Bakit niyo ginawa yan? Mali yung ginawa ninyo. Oh, ganun kabilis magbago ang tao. Ganun kabilis. Sabi ni Sandy Dohelio, dapat po bang suportahan ang mga vlogger na may mura sa title ng vlog? Ganito, Sandy Dohelio, kung sa buong buhay mo, hindi ka nagmura, hindi ka nagkasala, luluhuran kita. Oo. At sasabihin ko mismo dito sa channel na to, dapat talagang hindi magmura. Kaso nagmura ka rin eh. Oo, yung puking inan yung DD Sheets. Ayan, minumura ko na dito. KO! Oo. Diba? Masakit ba? May patanong-tanong ka pa. Pinado si De La Rosa na masama ang kanyang loob dahil tila nagtaksil rin ang mga opisyal ng gobyerno para magbigay ng mga impormasyon sa mga dayuhan at tinalikuran na ang mga pulis na nagbuwis ng buhay para lumaban sa mga drug lords at iba pang nasa likod ng drug. Sana all para lumaban sa mga drug lords. Bato, palipakig ko, Lord. KO! Bato? Drug lord? Drug lord pa talaga? Kaibigan ng kaibigan mo yung drug lord, Tapos sinasabi nyo, nakikipaglaban sa mga drug lord. Hoy, hindi. Nakikipaglaban lang kayo sa mga inosenteng tao. Kunyari, nakikipaglaban kayo sa droga. Kunyari, ayaw na sa droga. Pero, tangina, tingnan nyo naman yung pamilya nyo. Yung pamilya ng kaibigan mo. Oo, lumabas yung baho. Kahapon lang, nadagdagan yung baho. Ay, salamat po sa 1,300 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Operations. So sad for me. So sad talaga na gano'n ang nangyari. Just because of politics, gano'n na lang yung ating pagtingin sa ating kapwa Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa ating inang bayan. Gaganunin na lang natin. Ipagkakanulo na lang natin sa mga foreigner. Tangina! Ang galing! Ipagkakalulo na lang natin sa mga foreigner. Yung mga Pilipino nga, ipinagkalulo nyo sa mga inchik. Sa mga drug lord, sa mga inchik. Di ka nga makapagsalita sa West Philippine Sea issue. Diba? Samuel Ignacio, shoutout po Di ka nga makapagsalita, tapos ganyan ka magbida-bida. Pinagkalulo daw. Ang mga Amerikano, sa panahon po ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Amerikano, hindi po tayo inapi. Diba? Hindi po sila nagpapasok ng droga dito sa ating bansa. Karamihan po na nagpapasok ng droga sa ating bansa, mga inchik. Hindi ko po minamasama lahat ng inchik. Kasi may mga inchik na namumuhunan dito sa ating bansa ng legal. Okay tayo dun pag legal, 'di ba? Walang problema dun. Pero itong mga inchik na nagpapasok ng droga sa ating bansa, di mo ba naisip ba to na ginagago na yung mga Pilipino? Na mga kaibigan yung chikwa? Ipagkakanulo lang natin sa mga dayuhan yung ating mga kababayan na for buong buhay nila ay dedicate. Ginagamit na naman yung mga Pilipino. Kunyari, mahal niya. Ang nakikita ko dito sa sinasabi niya, parang mahal na mahal niya yung mga Pilipino eh. Pinagkalulo na lang niyo yung ating kababayan. Alam niyo namang mahal ko yan. Pero hindi makita sa gawa. Dinidicate niya sa ating inang bayan.
Iginit naman ng senador na paulit-ulit na ang pagdinig sa isyu ng extrajudicial killings kaya nakapagtatakang muli itong binuhay ng Kamara. Malinaw umanong hindi patas sa investigasyon dahil kung gusto ng patas na pagdinig, sana ipinatawag din ang mga opisyal ng gobyerno na nagsagawa ng operasyon noon gaya ng ginagawa nila sa Senado. Hindi daw kasi patas. Ito hindi daw kasi patas eh. Asa na ba yun? Dito yata. Hindi daw kasi patas. Wait lang hanapin ko lang. Dito ba yun? Wait lang Sa pamamagitan ng magnetic Yung anak, si Man saka si Pulong. Anyway, focus na lang muna tayo dito. Di ko makita eh. Dito na lang muna. Kung gusto nila ng fair na investigation, they should have contacted also the government side at saka kami mismo na gusto nila maging akusado. Kinuntaksanan lang kami pero wala man ginawang contact na ginawa. So, paano sila magka-come up with a fair investigation? Jam Castillo, shoutout. Kung fair or objective investigation, kung hindi na kinontak yung mga pulis, yung mga allegedly involved sa sabi nilang EJK, wala man tayong narinig na ganon. May Ancor Vera para sa Mata ng Agila, matatag, So, ayun, no? Dismayado po si Bato, pero alam mo, Bato, wala naman kaming pake kahit madismaya ka pa. No? Wala kaming pake. Ang importante dito, managot ang dapat managot. 'Di ba? Kasi, Bato, Stephanie Pascual, shoutout po. Ma'am Mels, 1971, salamat po. Managot ang dapat managot. Kasi ang dami pong mga magulang na nawala ng anak, pinatay yung anak. 'Di ba? Kasi nanlaban daw. Mga minor, may mga minor ding namatay. So, deserve po nila yung justice, 'di ba? So, lahat ng utak, di lang dapat utak, yung mga nag-perform doon sa nangyaring patayan, dapat talaga managot din yun. No? Lahat dapat managot. Kasi ang daming pamilya na nasira sa war on drugs na yan. Diba ba to? Ramdam mo yun, diba? Huwag ka na magbulag-bulagan pa. Eto na ngayon, bigyan po natin ng reaksyon etong nagmura kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Oo, ang Bato ay maging mamon. Sabi niya. Bigyan po natin to ng reaksyon mga pre. Ito na yung panghuli natin topic ngayon. Kilala niyo to, di ba? Kilala niyo tong tatlong bugok na to, di ba? Sinong nakakakilala? Press 1! Ang sabi niya sa ating Pangulo, puking ina ng BBM nyo. Nagbida-bida. Diba? Akala niya siguro, well, anyway, happy po yung mga viewers nila nung minura po ang ating Pangulo. Pinuking ina ang ating Pangulo. Tuwan-tuwa naman yung kanilang mga viewers. Diba? Oo, ganyan sila. So, tingnan po natin ngayon. Shoutout kay Janea, Aishia, Sudyakal, shoutout po. Bigyan muna natin ito ng kulay yung kanyang pangalan. Huwag niyo pong kalimutang mag-thumbs-up dyan, Ayan, share ang ating video at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. So, ito na po. Bigyan po natin ng reaksyon. Ano, yabang mo, baka puwet ka lang ng... Yabang Wait lang. Ano yan? Hindi mo alam kung paano mo na o-overcome yung mga... Ano, yabang mo, baka puwet ka lang ng girlfriend ko. Yun, no? Patay ka. Sabi ni Jiggy Barra, may nag-comment doon, sabi niya, ang yabang-yabang mo, baka puwet ka lang ng girlfriend ko. Utang ina mo ka, Jiggy Barra, gago. Yung tinatawag mong girlfriend, yung 15 years old na ginahasa mo. Tarantado. 15 years old po, ginahasa po ni Jiggy Barra dahil inspired po siya sa pastor nila. Inspired eh. Ginahasa niya. Ang alam ko nga, pinuntahan yata sila ng barangay sa bahay niya eh. Pinuntahan. Ewan ko kung ano yung kinasuhan yata si Jiggy Barra. Hindi ko alam kung natuloy ba talaga. No? Ganyan po. Mga manyakis po ang sumusuporta sa mga duta eh. Halatang halata naman po.
Tuloy natin. Sabi naman nito, kalbo, masamang tao, okay lang. Wag lang magnanakaw katulad ng puki ng ilang BBM. Uy, sir. Puki ng ina daw ang ating PBBM. Narinig nyo po yun. Puki ng ina daw yung ating PBBM. Well, kailangan niya kasing magpasikat, no? Para lalo siyang puriin ng kanilang mga puki ng inang mga viewers. Tamo, nakikita nyo yan? Puro katawan pero walang laman yung utak. Tanga po yan. Eto, tanga po yan. Wala pong alam kundi murahin yung ating Pangulo. Kasi masakit sa mata nila na alam nyo yun, umaangat paunti-unti yung ating bansa dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po dahil kay Sara. Si Sara walang nagawa. Ulitin po natin. Yan, para maliwanag. Puki ng ilang BBM. Uy, tweet times. Di ba? Walang maayos na personalidad sa inyo. Ina nyo, kala nyo naman, alilinis nyo. Lampas daw kayo sa jowa ni si Coco Martin, ilang beses nang binabaril, buhay pa rin, no? Sure. Ayan. So ayun, ang daming mga ganyan dito sa Pilipinas. Actually, pag nagko-compute ka talagang hindi mo alam kung paano mo na yan. Hindi mo alam kung paano mo na overcome yung mga Yabang-yabang mo, baka puwet ka lang ng girlfriend ko. yun, no? Patay ka. Sabi naman nito, kalbo, masamang tao, okay lang. Wag lang magnanakaw katulad ng puki ng ilang BBM nyo. Uy, sir. Si Sir J, buti pa si Sir J. Si J, binigyan na sa... Di ba? Walang maayos na personalidad sa inyo. Ina nyo, kala nyo naman, alilinis nyo. Yan. Hindi mo alam kung paano mo na overcome yung mga... Yabang-yabang mo, baka puwet ka lang ng girlfriend ko. Yun, no? Patay ka. Sabi naman nito, kalbo, masamang tao, okay lang. Wag lang magnanakaw katulad ng puki ng ilang BBM nyo. So, inaakusahan niya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na magnanakaw daw, kaya minura. Ano ba kasing ninakaw ng aming Pangulo? Di ba dapat sa mga puki ng inang mga dutae mo yan sinasabi? Na magnanakaw, puki ng ina nila, mga drug lord pang mga hinayupa ka, mga putang ina mong leader. Mga putang ina ng mga hindot, mga putang ina, nandyan na yung kapukpukan nyo, kamanyakan nyo. Nakikipaglaplapan pa yung puki ng ina mong matanda na tinatawag mong tatay. Ang ina mo ka? Inakusahan yung ating Pangulo. Magnanakaw daw. Kaya galit na galit. Ang puki ng inang hayop na pag sinampal kita, tanggal yung ulo mo. Magaling lang sila sa camera di ba? Magaling lang po sila sa camera. Iwan ko lang sa personal. Iwan ko lang kung gaano ka, alam mo, nandyan si J. Guevara, nandyan ka. Pag-umpugin ko kaya yung ulo niyo. Wala pala akong iumpog na ulo kay Jay. Wala ka palang ulo, puro katawan meron ka. Kaya tingnan mo naman kung mag-isip ka. Okay, salamat po sa pa-subscribe dyan sa mga bagong subscriber natin. Katulad ni Elaine Navarro, salamat po sa mga nag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Diba? Screen record nyo na po yun. Screen record nyo na. Puki ng ilang BBM nyo. Sure. Ayan. So ayun, ang daming mga ganyan dito sa Pilipinas. Hindi naman pala. Pinadala. Thank you very much, Sir Jay. Kay Art, di ba? Walang maayos na personalidad sa inyo. Ina nyo, kala nyo naman. Sure. Ayan. So mas gwapo pa kami sa asama mo. Sure. Ayan. So sure. Ayan. So ayun, ang daming mga ganyan dito sa Pilipinas. Actually, pag nagko-compute ka talagang hindi mo alam kung paano mo na yan. Hindi mo alam kung paano mo na overcome yung mga... Dada, yung pamilya mo, wag mo nang ibugaw. Viral ka pa naman ngayon, bugaw ka daw, hayop ka. Ha? Babasa ako ng comments kasi may mga bagay sa kanila ilibing ng buhay. Shoutout kay Andre ako, magandang hapon sa iyo. Nagigil ako dito sa kinilig yung itlog ko dito sa mga sinasabi nila sa ating mahal na Pangulo.
Oh. Abang-abang mo, baka puwet ka lang ng girlfriend ko. Yun, no? Patay ka. Sabi naman nito, kalbo, masamang tao, okay lang. Wag lang magnanakaw katulad ng puki ng inang BBM nyo. Ha? Wait lang. No, sure. Ayan. No, sure. Ayan. Ano yan? Hindi mo alam kung paano mo na overcome yung mga... Ano, yabang-yabang mo, baka puwet ka lang ng girlfriend ko. Yun, no? Patay ka. Sabi naman nito, kalbo, masamang tao, okay lang. Wag lang magnanakaw katulad ng puki ng inang BBM nyo. Ito yung katulad na itong pagmumukha nito, nakikita nyo naman, oh. Oo. Jay, yung architect. Ayan, oh. Mga parents ko. Parang inutot lang to sa kanal, eh. Tingnan nyo naman. Pagmasdan nyo yung pagmumuka. Yung kanal kasi, itim yan, di ba? Itim po yung kanal. Hindi naman po ako sa nanlalait, pero parang ganun na nga. Okay? Yung kanal maitim. At etong kalbo na to, parang tinae lang siya ng nanay niya dyan sa kanal. Parang isang ganun lang, oh. Ayun. Shoot sa kanal. Na, hindi pa ako seryoso sa'yo, eh. Pinaglalaruan pa nga lang kita dito. Ano? Mga anak na ako, eh. Bumuka ka ngayon. Kung mapapansin niyo yung noon yan, maitim. Oo. Dahil pinaglihi po siya sa kanal. Humingi na mo ka? Oo. Makamura ka sa Pangulo. Kala mo may naiambag ka sa bansang ito? Tarantado. Ang Pangulo, ang dami nang natulungan. Tapos ikaw, palamunin ka pa rin ng mga Duterte. Putang ina mo ka. Ba? Asa ka pa rin sa ganon. Animal. Bago kayo bumanat sa Pangulo, tingnan nyo muna yung sarili nyo. Putang ina mo, puro kakatawan, wala kang ulo. Manalamin ka muna, tanggalin mo yung itim sa noo mo. Putang ina. Hindi ba nagsawa sa'yo yung mga kasama mo, na every time makakasama ka nila, amoy kanal ka? Shiro Kanzake, mega love shoutout po, ah. May puputamos na pumasok, bigyan natin ng jacket. Laki daw katawan, walang utak. Buti nga, eh, no? Ito kasi, puro katawan, walang ulo. Utak pa kaya, diba? Every time, no? Nagsama-sama yung mga tanga. No? May puputamos, may lahing kanal, oo, may manyakis, di ba? Oh, meron pang bubong bayad-bay. Oo, nagbida-bida, di ba? Wala namang alam. Alam mo, ang tagal mo na sa politics, bayad-bay, pero tatanga-tanga ka pa rin magpasa hanggang ngayon. Bakit ka ganyan? Bakit ba kasi ang bobo-bobo mo? Ma'am Minwa Maria, mega love shoutout po. Magandang hapon po, ha. At syempre sa mga hindi pa nakatamsak dyan, ayan, tamsakan nyo na po yan. Magandang hapon po sa lahat. Gago. Diba? Huwag kayong ganyan sa aming Pangulo. Ang Pangulong Bongbong Marcos namumunga. Binabaton nyo, patay gutom kasi kayo, mga gago kayo. Shoutout kay Ma'am Lenny Santa Inisa. Si Dada po, nabugaw. Mura-murahin mo yung aming Pangulong Bongbong Marcos. Ikayo yung mga patay gutom. Kung wala kayong binabanatan na Pangulong Bongbong Marcos ngayon, gutom kayo. Diba? Kaya lang naman kayo binabayaran dahil utusan kayo. O, babayaran ko kayo. Tumahol kayo ng tumahol, ha. O, awin ng Pangulong Bongbong Marcos, ha. Yun eh. Eh kung walang Pangulong Bongbong Marcos, paano kayo makakalamon? K.O. Tangina mo. Gago ka pala.
Ang sarap yung pag-umpugin ni Jiggy Bara, kaya nga lang, puro kakatawan, wala kang ulo. Anong iuumpog ko kay Jiggy Bara? Bayadiros, sabi nila. Pag nasa tama, palakpakan. Okay. Diba? Yun yung sinabi. Pag nasa mali, babanatan daw. Pero para sa akin, pag nasa mali, sabi nila, pag nasa mali, babanatan. Pag nasa tama, sila gawin nating mali, pero bayaran nyo kami. Ako po, wala pong makakaligtas sa akin. Kasi lahat po ng bumabanat sa ating mahal na Pangulo ay pasensya na, nambababoy po ako. Ito, pinaglamayan lang. Banang! Yeah! Chicken medalist din ito eh. Di ba may gold medalist na gumaganon? Kinakagat nila yung ginto. Ito, chicken po yung kinain. Hayaan nyo rin to, budol din to. Ito po yung nagtitinda ng baboy sa, double dead na baboy sa, saan yun? Diyan sa Balintawak. Siya po yung nagbabagsak ng double dead na baboy dyan. Tanggalin na natin, sagwa ng muka. Putang ina. Hindi ikaw yung hinahanap ko. Yan yung hinahanap ko. Yan. Yan. Ba't nandiri po kayo? Shoutout kaya Prem. Bigyan natin ito ng jacket. Bigyan natin ng jacket. Ayan ha. Biglang lumabas yung matandang inutil na nagbabagsak ng double dead na baboy dyan sa Balintawak. Pero anyway, bigyan muna natin to ng orasyon ha. Bago po tayo tapos. Okay? Onod bukog. Kaawaan niyo po, ito si Maharlika. May lamay po ngayon online. Sana naman po ang kaluluwa nito ay makantot ni Pastor doon sa kanyang kaharian. Ang kanila po kasing pastor ay ubod ng kamanyakan. Mahal na mahal niya daw po ang mga berhen. Onod bukog. Ito pong putang inang Maharlika na to na talaga namang grabeng makaspanira sa ating mahal na Pangulo. Kaawaan niyo po ang kupal. Si Maharlika na kahit patay na nakaiglas pa rin ang tanga. Hindi ko ba alam na gano'n na pala ang uso ngayon? Kapag bangkay ka, mag-eyeglass ka. Nakikita nyo naman, nagpapakyut pa po ang bangkay. Rest in peace dito kay Maharlika. Ang sabi naman nila, maganda daw ito pero putang ina nakakasuka po. Yan po si Maharlika. Kaawaan niyo po ang kanyang kaluluwa. Onod bukog. Maharlika, may orasyon ka na kay Bullpoint Man. Siguro naman yung iyong kaluluwa matatanggap na ni Pastor. Mag-ano kayo doon? Pluk-plukan kayo doon sa kaharian niya. Sabi ni Pastor, samahan ka! Bigyan ko lang to ng jacket. So, ayan mga pre, eto pala. Wait lang. Papakita ko lang din sa inyo.